Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bilang ng mga apektado ng magkakasunod na bagyo at habagat sumampa na sa mahigit 4 na milyong katao. Balitang Bayan. Navota City Representative Toby Tiangco hindi kontento sa pagbibitiw ni Congressman Zaldico. Balitang Bayan. Anukalang amendments sa 2026 national budget isa sa publiko na. Balitang Bayan. At nagnotaryo sa affidavit ng surprise witness sa flood control anomalies at mga dokumentong isinumite ng mga tutol sa petisyon kontra pagpapaliban ng BSKE, posibleng iisa lang ayon sa isang election lawyer. Balitang Bayan. Kita naman sa ibayang dagat, US planong mag-supply ng long-range missiles sa Ukraine. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, basketballistang si Sonny Estill pumirma na ng kontrata sa Barangay Ginebra. Balitang Bayan. At sa showbiz, Janela Salvador bukas nga ba sa pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay huling araw sa buwan ng Setyembre, September 30, 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impila may todong lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23, napapakinggan at napapanood din via social media sa ating pong Facebook live streaming at sa YouTube. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 5 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa may init po na detalye ng mga balita, alamin po muna natin kung mayroon bang panibagong sama ng panahon na namumuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility Weather Update mula kay Kia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Katulad kahapon, active pa rin ngayong araw ang easterly sa buong bansa o yung weather system na nagdadala ng mainit na hangin. Pero bukod dyan, may LPA na naman na binabantayan ang pag-asa. Bagamat nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ninyo kulay orange yung bilog, ibig sabihin may medium chance o may katamtamang chance na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 hours. Huli itong namataan sa layong 1,360 kilometers east of southeastern Luzon. Samantala, dako naman tayo sa ating tropical cyclone o TC threat potential. Para sa week 1, September 29 to October 5, merong TCLV1 nga na maaaring sumulpot sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa forecast ay tatawid ito patungong Luzon na may mataas na tsansa po na maging isang bagyo.
Samantala may TCLV2 din na maaring mabuo nga po sa may eastern boundary naman ng TICAD na may low chance naman na mabuo bilang isang tropical cyclone during week 1 na September 29 nga to October 5. Samantala pagdating ng week to October 6 to 12, yung TCLV1 ay tutungo sa may Vietnam Hainan area na may mataas na tsansa na maging isang bagyo. At TCLV2 naman inaasahang papasok sa northeastern boundary naman ng Philippine Area of Responsibility na may mababa namang tsansa na maging isang bagyo. Samantala dako naman tayo sa Visayas, Iloilo City. Asahan po ang maulap na kalangitan bukas, Wednesday, October 1. Pero inyo pong Thursday and Friday, asahan po ang mga pag-ulan na may mga pagkulog at pagkidlat. Pero may chance pa rin naman na sumikat ang araw ayon sa forecast with 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, Tacloban, asahan po ang maulan na 3 araw from Wednesday to Friday na may chance rin ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero ayon sa forecast, sisikat pa rin naman po ang araw with 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Kalibo, isang araw lang po ang inaasahang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Bukas po yan Wednesday. Pero inyo po Thursday and Friday maulap naman po ang kalangitan. Pero sa Friday may kasama pa rin na pag-ulan with 25 to 31 degrees Celsius naman. Samantalang araw, asahan po pagsikat bukas ng 5:46 ng umaga at asahan ng paglubog mamayang 5:46 ng hapon. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po, si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Detalye nga po ng mga balita, umabot na sa mahigit 4 na milyong katao, katumbas ng 1,100,000 pamilya ang apektado ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando, Opong at Habagat. Batay sa huling datos ng Department of Social Welfare and Development, kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ang mahigit 10,000 barangay sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Barm at Negros Island Regions. Sa datos ng kagawaran, aabot sa mahigit 100,000 pamilya ang lumikas, kabilang mahigit 20,000 pamilya na nananatili sa halos 1,000 evacuation centers, habang nasa 12,000 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Aabot naman sa 255.1 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Sa ngayon, mayroon pang nakalaang 2.9 billion pesos na pondo at resources para sa relief operations. Balitang Bayan. Pabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng magkakasunod na bagyo sa Western Visayas naman ito. Batay sa pinakabagong datos ng Office of Civil Defense Region 6, aabot sa 62.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 36.7 million pesos sa agri-sector. Kabilang din kabilang sa mga napinsala ang mga flood control projects, mga pananim at mga agricultural o farm machineries sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Guimaras. Sa kasalukuyan, nakatutok na ang OCD6 sa rehabilitation at recovery efforts para matulungan ang mga pamilyang tinamaan o mga hinagupit ng kalamidad. Balitang Bayan. Abot naman sa 10 ang patay sa pananalasan ng bagyong Opong sa lalawigan ng Biliran. Kinumpirma ng Office of Civil Defense Region 8 na karamihan sa fatalities ay mula sa mga bayan ng Kaibiran at Kawayan dahil sa flash floods at mudslides. Ayon kay OCD 8 Director Lord Byron Torrecarrion, kabilang din sa nasawi ang 4 na residente sa Maripipi Island, bunsod naman ng storm surge.
Nasa evacuation center na anya ang 4 na biktima pero bumalik ng bahay sa Maripipi kaya't naabutan sila ng storm surge. Nasa 2,300 pamilya o mahigit 7,200 individual naman ang inilikas sa 78 evacuation center sa Biliran. 2 tulay din ang napinsala pero isa sa mga ito ang nadaraanan na. Balitang Bayan! Oras na 12 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang paksa ng mga balita, tanggap tayo ng report. Navotas City Representative Toby Tiangco hindi kontento sa resignation ni Congressman o dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mula sa Kamanava, alamin po natin ang kabuuan ng detalye ihatid ni Beth Samson. Nilinaw ng kinatawan ng Navotas na hindi sapat ang pagbibitiw ni Congressman Zaldico at kailangan itong harapin ang kanyang kaso at uwi sa bansa para sagutin ang lahat ng paratang sa kanya. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, hindi ito natatapos sa simpleng resignation at statement lang. Mas lalong hindi tama na siya pa ang magdidikta kung kailan siya uuwi sa ating bansa. Matatanda ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay nagsampa ng kaso laban kay Ko kaya kailangan niyang umuwi at harapin ang mga paratang sa kanya. Kasama na ang alegasyon na humingi siya ng 20 hanggang 25% kapalit ng proyekto. Dagdag pa naman babatas sa pagbibitiw at pagtatago nito sa ibang bansa sa halip na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya ay hindi lamang insulto sa kapwa nito Pilipino. At kung hindi niya hiharapin ang mga alegasyon, malinaw na tinatanggap ni Ko ang admission of guilt. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Never rin yan, dapat nang magbitiw sa pwesto o mag-leave of absence ang lahat ng mambabatas na nasasangkot sa maanomaliang flood control projects. Ito naman ang panawagan ng veteran election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal matapos mag-resign bilang miyembro ng Kamara si dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Ipinunto ni Atty. Macalintal na dapat magkaroon ng delikadesa ang mga nasasangkot na opisyal at patunayan na hindi sila hahadlang sa investigasyong isinasagawa ng pamahalaan sa pamagitan nga ng pagbibitiw sa pwesto o paghahain ng leave of absence. Well, at least maganda rin naman at nag-resign na siya. No? Ayun naman na matagal ko nang iniisip yan na sana ako siguro kung ako yan mag-resign na lamang ako. At hindi lamang si Zaldico kundi lahat ng mga kongresista o senador medyo nababanggit dyan. Ano? At saka medyo may mga ebidensyang lumalabas. Siguro por delikadesa, dapat din magsipag-resign din sila. Ano, o kaya mag-take ng leave of absence man lang para ipakita na hindi sila gagawa ng anumang bagay na baka maaari makagambala sa anumang mga investigasyon na ginagawa ng ahensya ng ating pamahalaan. Kabila nito, nilinaw naman ni Atty. Macalintal na hindi porket nag-resign na si Ko ay absuelto na rin ito sa mga kaso o pananagutan. It does not mean to say na ligtas na siya sa mga umano'y anomalya na kanyang kinasasangkutan. Kasi dapat yung pag-resign na yon ay tuloy pa rin yung investigasyon at saka yung pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Yan po ang tinig ni Atty. Romulo Macalintal, isang veteran election lawyer sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, tanggap pa tayo ng report. Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies tiniyak na walang tinatarget at pinagtatakpan. Ang pag-ulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi matitinag at hindi mapipigilan si Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa ginagawang investigasyon para malaman ang mga sangkot sa anomaly sa flood control projects. Itong tiniyak ni Senator Lacson makarang igiit na walang tinatarget, walang pinagtatakpan o inililigtas ang ginagawa nilang investigasyon sa naturang anomalya. Ayon kay Lacson, kahit pag-aano ka-unpopular ang ginagawa nilang pagsisiyasat at kahit pa masakit sa kanya na marinig ang mga pangalan ng kanyang mga kapwa senador na sinasangkot sa flood
flood control anomalies pero hindi siya matitinag sa pag-iimbestiga para malaman ang buong katotohanan. Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, muling sinabi ni Lacson na susundan lang nila ang mga ebidensya na may pipresenta sa kanilang pagdinig. Una rito, sinabi ni Senator Chis Escudero sa kanyang privilege speech na ginagamit na fall guys ang ilang senador habang pinuprotektahan daw o pinagtatakpan ang mga taga-Kamara de Representantes na sangkot sa anomalous flood control projects. Matatanda ang Senator Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada ay pinangalanan o dinawit ng ilang testigo sa flood control anomalies. Binatigos din ni Senator Rodante Marcoleta ang paghawak ni Senator Lacson sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa nabanggit na issue, bagay na hindi niya pinatulan. Sa halip, sinabi nito na the best response to nonsense is silence. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! May impormasyon naman mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa mga maanomaliang proyekto ng gobyerno, handa pa ring tanggapin ng ICI. Po naman ang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na bagamat kinikilala ng Pangulo ang kagalingan at papel ng alkalde sa ICI, ginagalang daw ng Pangulo ang desisyong pagkalas ni Magalong. Naniniwala naman ng palasyo na hindi makakapekto sa paggampan ng ICI sa kanilang mandato ang pag-resign ni Magalong, lalo't na natilian niya ang integridad ng mga miyembro nito, lalo't nariyan na rin ang Executive Director ng ICI. Samantala, sinabi din ni Castro na welcome pa rin sa ICI sakaling mayroong impormasyon na nais ibahagi ang alkalde kaugnay pa rin sa investigasyon sa mga flood control projects sa bansa. Patrol 13 Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ano kalang amendments naman sa 2026 national budget, isa sa publiko na. Babalik si Patrol 19 sa Eli Ortega Bueno. Dapat isa publiko lahat ng amendments na isusulong ng bawat senador sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ito ay minungkahi ni Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Soto, kanyang inirekomenda sa mga kapwa senador na ipresenta na ang amendments habang nakasalang sa second reading sa plenary ang panukalang budget. Sa ikalawang pagbasa, nagre-rekomenda at nagpapasya ang mga senador ng amendments o kaya ipagbawas o dagdag o realignments o lipatan ng pondo ng bawat ahensya. Pinagtitibay ng plenary ang mga amendments kapag inaprubahan ng budget sa third and final reading. Ayon kay Senate President Soto, mandato ito ng mga senador at bahagi ng proseso sa pagbuo ng pambansang budget, pero naging masama sa publiko at nabansagan lahat na insertion dahil sa nadiskubring katiwalian sa mga flood control projects. Sa mga pagdinig at pagbubulgar sa Senado, natukoy na nanggaling sa budget insertion ang pondong inilaan sa mga flood control projects na hinadiskubre na kung hindi ghost ay substandards. Ayon kay Senate President Soto, kanilang napagkasunduan sa caucus ang pagbabago sa pagtalakay at paghimay sa pambansang budget para higit na magkaroon ng transparency at gayon din magkaroon ng partisipasyon ng publiko, kasama na rito ang live streaming ng lahat ng budget hearings sa Senado hanggang sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mga bagong opisyal naman ng DPWH nanumpa na kay Secretary Vince Dizon. Sino-sino yung mga yan? Patrol 24, June Samson. June? Alright, babalikan natin maya-maya si Patrol 24 June Samson sa iba pa ring paksa ng mga balita. Ibinunyag ng isang veteran election lawyer na posibleng isang abogado lamang ang nagnotaryo sa affidavit ng surprise witness sa flood control investigation na si Orly Gutesa at mga dokumentong isinumite ng mga tutol
sa petisyon kontra sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa Korte Suprema. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, mahalaga mabigyang linaw at mapatunayan kung si Attorney Pechi Espera ba ang nagnotaryo sa mga nasabing dokumento at sa affidavit ni Gutesa. Una nang kinumpirma ni Macalintal na maghahain ito ng manifestasyon sa Supreme Court upang humingi ng paglilinaw sa nasabing issue. Ng election, alam niyo naman, di ba, nag-file ako ng petition. Nakapending. Meron dyan nag-file ng intervention na mga intervenors na ito. Nag-submit sila ng mga resolusyon at mga special powers of attorney na notaryado. At alam ba ninyo kung sino nagnotaryo? Sino ng po? nasabing mga resolutions? Opo. Yun ding Attorney Espera. Yes, oo, na nag-deny na siya umano Inotarize niya? ang nagnotaryo nung nasabing affidavit ni Mr. Gutesa. Aba. Kaya nung makita namin na nagkaroon ng ganyang denial, naghain na kami ng manifestasyon sa ating Korte Suprema. Ihahain namin yun ngayong umaga. Gusto naming ma-verify kung itong mga 51 mga sworn statements na isinumite noong Liga ng mga Barangay at kumukontra Tumututol. sa ating petisyon. Yung gusto kong maimbestigahan, kung ito rin yung nasabing notaryo, publiko, notary public, na nagnotaryo nung affidavit nung si Mr. Gutesa. Yan po muli ang tinig ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na isinugod sa ospital ang nakapiit na si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa BJMP, nahirapang huminga si Pastor Kibuloy kaya't agad itong dinala sa isang public hospital noong Setyembre 11. Na-diagnose ang religious leader ng community-acquired pneumonia na mayroon lamang moderate risk. Nananatiling nakakonfine si Kibuloy sa pagamutan pero nasa maayos ng kondisyon at unti-unti nang nakare-recover pero agad ding ibabalik sa Pasig City Jail sa sandaling i-discharge. Balitang Bayan! Hanggang pa tayo. Sige, mamaya na lang yung iba pang mga pag-uulat po sa labas ng impilan. Umahanap na ng solusyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na babalanse sa pangangailangan ng transparency at proteksyon sa karapatan ng bawat isa. Sa gitna ng panawagang isa publiko ang kanilang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Kit Hosaka, batid naman nila mga hiling na i-livestream ang kanilang mga hearing pero nais din nilang maiwasan ang trial by publicity lalo ng media. Ipinaliwanag ni Hosaka na layunin ng mga initial hearings sa ngayon ay magkaroon ng case build-up para sa criminal, civil at administrative action. Ang mga kaso anyang ito kalaunay ire-refer naman sa mga kinaukulang ahensya para aksyonan gaya ng ombudsman. Tiniyak naman ni Hosaka na tatalakayin nila sa komisyon ang mga panawagang isa publiko ang mga pagdinig. Balitang Bayan! Samantala, infrastructure flagship program ng DPWH aabot na sa 2.7 trillion pesos ang halaga. Ang detalye ng babalik si Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Nasa 2.7 trillion pesos ang kabuuang halaga ng mga proyekto ng DPWH na nasa ilalim ng tinatawag na Infrastructure Flagship Program ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Ito ayon sa report na sinagawa sa Senado ng DPWH kaugnay sa mga proyekto na sinasagawa ng naturang ahensya, kabilang na din ang mga natapos na. Ayon kay DPWH Assistant Secretary Constantel Rianes Jr., sa ngayon ay may 74 na projects sa ilalim ng flagship program. 6 ang natapos na at 43 ang ongoing construction pa lang. Meron ding 25 na projects na hindi pa naumpisahan. Ipiniresenta rin sa committee ng DPWH ang ilan sa mga nakompleto ng flood control management program sa buong bansa, kasama na ang mga sumusunod: Pasig Marikina River Channel Improvement Phase 4, Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in low-lying areas of Pampanga Bay at Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro. Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na Vice Chairperson ng Senate Committee on Public Works na hindi nila palalampasin ang mga anomalya sa DPWH
infra projects, lalo na sa controversial na flood control projects na matagal na daw ginagawang gatasan at pinagmumulan ng malawakang korupsyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Unang bugso malaman po ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, 27 sandali makalipas ang alas 12. Alright, tayo pa na sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Sa oras ng ganap ng alas 12:29 na po ng tanghali. Tanggap pa tayo ng report. Pangulong Marcos tiniyak na aprubahan ang mga matitinong proposed control of flood control projects sa bansa. Ang detalye mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdes. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi titigil ang mga flood control projects sa gitna ng hindi pagpopondo rito ng pamahalaan para sa susunod na taon. Paliwanag ng Pangulo, tuloy ang mga proyektong may kinalaman sa pagtugon sa problema sa baha at sa katunayan daw ay meron ng mga nakataktang aprubahan ng mga gantong proyekto. Sinabi ng Pangulo na basta't makita naman na maayos ang proposal, gayon din ang program of work ay wala namang dahilan para hindi ito ituloy. Git pa ng Pangulo na magiging maayos din ang completion at kasama na sa dapat sa proseso ang may acceptance ng local government. Kahit kansilado na raw ang higit 200 bilyong pisong budget para sa proyektong pambaha sa susunod na taon, hugutin ang gastusin sa 300 billion pesos na naitabi o hindi raw nagamit ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, inilunsad ng PhilHealth ang programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na naglalayong mas mapadali at mapalapit ang primary care para sa mga Pilipino, partikular sa mga manggagawang abala. Ginanap ang programa sa Yazaki Torres Manufacturing Incorporated sa Calamba City, Laguna na dinaluhan ni na Labor Secretary Bienvenido Laguesma at PhilHealth President Edwin Mercado. Layunin ng PhilHealth na ilapit na mismo ang serbisyo sa mga tao, partikular sa mga opisina, paaralan at komunidad upang mas mapabilis ang serbisyo at mas mapalawak ang saklaw nito. Tinitiyak ng YAKAP program na walang manggagawang maiiwan sa programang pangkalusugan ng pamahalaan dahil kalusugan ang susi sa masigla at produktibong lakas paggawa. Balitang Bayan. Pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang, of course, agree. Malapit-lapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz ang bigas. Kailangan po natin niya araw-araw dahil tayo po, mga Pilipino, ay mga rice-consuming people. Rice-consuming. May dumigay pa to. Sige, papasukin po natin sa kabilang linya si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative. Secretary Montemayor, magandang hapon po. Welcome po muli sa DWIC Leo Channel 23. Maraming salamat, kasama Drew. Magandang tanghali din po. Opo, Sek, ito po ang dahil mainit-init pa naman po, ano pong reaction po ninyo, initial reaction dito po sa ipinatupad po, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-extend pa ng kahit 1 buwan o 30 araw itong rice importation ban? Pabor kami doon, Drew, kasi hindi naman karapat-dapat na habang umaani ang ating mga magsasaka ng kanilang palay, sasabayan yan ng karagdagang bigas na imported naman sa ibang bansa. Dahil siyempre ang effect ng additional supply mula po sa importasyon ay lalo pong magpapababa ng presyo po ng palay. Sa ngayon kasi napakababa na po yung bilihan ng palay, nasa 8 to 10 pesos per kilo. Hindi po sapat para matakpan man lamang yung production cost ng ating mga farmer na nasa 14 pesos and 50 centavos. Gayon pa man, Drew,
hindi rin sapat na hakbang itong extension ng import ban sa bigas. Dahil napakababa pa rin ng presyo ng palay. Sumabot daw that's sa why- sais eh. Grabe. Yun nga siguro yung sais, yung medyo na. Medyo basang-basa na yun. Kulang na lang, pamigay na lang yung palay. Mas na nga eh. Mas mura yung palay kaysa Hindarak eh. Binenta nyo pa, di ba? Kung sais din naman, di ba? Bibili nyo. Grabe naman, sais naman. Ano nang itsura nun, Sek? Baka nangingitim na yung yung butil nun. Opo, pero tama ho ba, kung 30 days, bakit hindi pa, kasi meron dito nagsasabi, DA, possible, tapusin na lang itong taong 2025. Mas paboro sa inyo yun. Mas mabuti naman yan para yung Pasko ng ating mga magsasaka hindi lalong didilim. Ngunit din, Drew, hindi pa rin sapat yung yung import ban. Kaya nga kahapon ng umaga, nagsampa yung sama namin ng petisyon, Federation of Free Farmers at saka yung magsasaka party list ng isa pong petisyon sa tanggapan ni Secretary Chu Laurel sa DA na sang-ayon po dun sa isang batas na ang tawag ay Safeguard Measures Act. Ay nanawagan po kami sa ating kalihim na sa loob ng 30 days magpataw siya ng karagdagang taripa sa imported na bigas upang ay maliwanag po sa ating mga local trader na kahit na ililift yung yung rice import ban sa katapusan ng December halimbawa, pa rin. Hindi naman yung presyo po ng imported rice magiging mas mataas compare po ngayon. So that's why mas maingganyo po yung mga trader natin na bumili ng palay sa mas mataas na presyo din. Kung talagang palalawigin nga hanggang katapusan ng taon, pero good news ho yun. Ilang porsyento ho ba ang inyo pong isinusulong? 10%, 15%, Sec? Yung sa aming mga estimates, minimum na dagdag dapat doon sa kasalukuyang 15% na taripa ay dapat minimum 20. So pag idagdag mo yung 20, assuming na i-approve ni Secretary Laurel yan, doon sa 15, magiging 35% na po yung taripa. But it could be more. Siyempre, depende po sa pagsusuri ng DA kung ano yung karapat-dapat na dagdag na taripa upang mapigilan po yung mga importer na masyadong malaki ang kanilang angkatin. So it could be more than 20% increase. Pero di ba may EO? Iba kasi yun na procedure doon, Drew, no? Kasi yung, kung malala natin, last year, July ng 2024, nagpalabas ang ating Pangulo ng EO 62. Sa ilalim ng EO 62 na yon, yung taripa was at 35%, ni-reduce na to 15%. Yan ang kasalukuyang umiiral na taripa, 15%. Ang naging epekto kasi noon ay bumaba yung binabayarang buwis ng importer sa inangkat nilang bigas. Tapos, since January, bumagsak naman ang international world prices for rice by about 40%, especially from Vietnam, ang principal ko natin, supplier. So, yung pong dalawang factors na yon, reduced tariff rate under EO 62, plus yung very low prices of international of rice sa world market, talagang nainganyo yung mga importer natin magpasok ang napakalaking bulto ng bigas. So much so na ngayon, ang baba po ng presyong po ng palay. Bagsak. However, meron naman binibigay itong safeguard measures law na binanggit ko ng protection sa ating rice farmer. Kung saan mas mabilis itong paraan na ito sa tariff increase. Dahil ang Secretary of Agriculture on his own, pwede po niyang itagtag na yon pansamantala for up to 7 months.
Alright. Pero, Sek, dahil magkakasunod po yung bagyo, marami hong billion na tama, no? Sabi ng NDRRMC, sabi rin ng NDA, nasa 2 billion pesos na yung ng halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura nito magkakasunod na bagyo. May epekto ba ito sa supply natin ngayon? Anihan na ngayon eh. Yun nga. Well, palagay ko hindi, Drew, kasi precisely anihan, kaya nadadagdagan yung ating supply ng ng palay at saka ng bigas. So kahit na may nawala o nagawa nitong mga bagyo, na-offset naman yan ng pumapasok na rice natin. Yung local, tsaka yung import. At saka meron pa tayong malaking reserba na inangkat na bigas nitong first 8 months ng 2025. Combined with the good harvest ng local palay nung first 6 months ng 2025. So, I think maganda yung position po natin with respect sa local at saka imported supply ng bigas. So, minimal yung epekto nitong magkakasunod na bagyo? Yes. That's correct, bro. Hopefully, hindi naman samantalahin, Secretary, ng ilang mga, alam mo na, mga mapang-abuso, yan na namang idadahilan, binagyo kami, di ba? Alam na natin yung mga ganyan, di ba, Sec? Kaya dapat maging alerto rin yung ating mga ahensya sa gobyerno. Hindi lang yung Department of Agriculture, pati DTI, ganoon din siguro yung mga Philippine Competition Commission, at saka gamitin nila yung mabigat na parusa na nakalagay dito sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Oo, pagka nakita dyan na talagang nananamantala, nagkakaroon ng profiteering, pagka kinasuhan ka nun, non-bailable, hindi ka pwedeng kaya ang inaabangan ng taong bayan, Sir, merong masampulan. Oo, dahil tama nga naman yun, Drew, dahil yung batas sa Anti-Agricultural Economic Sabotage itong pang September last year na maging batas, isang taon nakalipas. Asan na? Parang wala pa yatang nasasampahan wala pa yatang nasasampulan hanggang ngayon. Baka naman Sek, hinahanap pa. Ang hirap naman natanggapin yun. Baka kasi sa gilid-gilid. Nandiyan yung powers na binibigyan ng Kongreso sa flood control, may sasampulan. Dito, isang taon na wala pa nasasampulan. Di ba? Yun nga Oo. At saka siyempre, kawawa yung mga magsaka natin. Ito, sa sikmura talaga ni Juan de la Cruz tumatagos ito, di ba? Ang hinahanap ng taong bayan, meron talagang resulta. Correct. Saka patong-patong na rin kasi yung pinsala na dinaranas sa lalo na ating mga magsasaka, gawa nitong mga anomalya sa public works, flood control projects. Oo nga pala. Tama, nabanggit mo, Sek. Binunyag pala ni Secretary Kiko Laurel, pati pala, sa DA, meron ding Ghost Farm to Market Road Project sa bahagi ng Mindanao. Diyan ba dito ba sa Luzon o sa Pangasinan, meron din ba? Meron ba kayong nakikita na iispatan, Ginoong Montemayor? Wala pa akong natatanggap na specific reports ng di umano ay defective or even ghost farm to market roads. Although, yun nga, si Secretary Laurel, di ba sinabi niya, meron na raw silang nakita sa, I think, sa Davao Occidental at saka sa Zamboanga del Norte. So marahil medyo may naamoy na siya. That's why nag-order siya, I think 2 weeks ago, ng malawakang audit ng mga farm to market roads. Kasi kundi yan kung talagang seryoso yung mga gumagawa ng kalokohan dyan, may mga paraan sila dyan na actually, dadadayain po nila. Sabihin nila, halimbawa, inayos daw nila yung karsada sa bukid. Ang pamamaraan ay regrabeling. Nilalagyan ng graba. Yung daan. I-report nila
nakapag-purchase sila yung contractor ng 10 truck. Doktoring dokumento. Tapos ang actual na delivery, isang kwan lang. Isang truck lang ng graba. Ay di nakasyam na truck sila ng graba na pagkakitaan nila yun. Oo. Grabe, no? Pati ba naman yung ganun sa... Ay, nako, Sek. Baka... wala... Baka hindi tayo matapos dito kapag yan ang pinag-usapan natin. Pero, opo, anyway, doon po sa issue pa rin po ng bigas dito po sa rice importation ban, sa tingin nyo, masusolusyonan nito, Sek, yung matagal lang hinaing din ng bawat pamilyang Pilipino, lalo yung mga mahihirap na pamilyang Pilipino doon sa presyo ng bigas? Dapat may comprehensive pa rin tayo approach sa issue, Drew, no? So sa ngayon, immediate kasi yung pangailangan ng ating mga magsasaka dahil mababa masyado yung presyo ng palay. So it has to be combination of palawigin pa yung ban sa rice importation, hopefully hanggang katapusan ng taon, plus yung dagdagan po yung taripa para hindi po matukso yung mga importer na magpatuloy ng kanilang pag-aangkat, especially after the lifting of the import ban. Oo. And then of course, over the middle to longer term, yung mga dapat ilaan na tamang budget. Oo. Iwan na lang yung ninakaw po ng mga insertions. Kinuha po dun sa budget. I-realign. Na patubig. Ibalik yun. Balik. Kung yung sa PhilHealth, yung PhilHealth, nakaltasan ng PhilHealth yata ng mahigit 60 billion. In order na ni Presidente, ibalik na yun sa PhilHealth. Di ganun ang gawin nila dito sa flood control projects na... Pwede. Nako, ilagay na lang sa mas productive, Tsaka pala, Sek, yung pati sa fertilizer, kailangan yan, di ba? Lahat yan, dapat halongkatin kasi yung bang mga fertilizer na binibili, tama ba yung presyo niyan? Yung bang mga ino-order, talagang kundi yan. Naalala ko na naman yung fertilizer na nasa sachet. Yung panahon ni Napoles, di ba? yung mga liquid, mga foliar o liquid fertilizer na pag tinignan mo, hindi naman yata tunay na liquid fertilizer, baka kinulayan lang eh. Ano ba laman nun? Opo, kidding aside, no, actually, seryosong usapin ito itong sa issue ng agri-sector sapagkat pagkain ng bawat Pilipino pinag-uusapan natin dito, and hopefully ay malampasan natin itong issue na ito, lalo kasi magkakaugnay yan, di ba, Secretary? Yung flood control, yung corruption sa hindi lang sa DPWH. Siyempre, yung ibang ahensya rin, meron din naman na silang kinakaharap din ng mga hamon sa korupsyon. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan, Secretary, sa ating pong butihing kalihim po ng agrikultura at sa iba pa ho mga stakeholders, sa mga mamamayan at siyempre sa mga kapwa po ninyo magsasaka. Well, nagpapasalamat din kami kanila Secretary Cho Laurel dahil naghahanap siya ng mga remedyo dito sa sobrang pagbagsak ng presyo ng palay na tumatama sa ating mga farmer. Ngunit gusto rin namin itiin na kailangan sabayan po ng extension ng import ban sa bigas ng mas mataas na taripa para magbigay po ng immediate relief sa ating farmers. At beyond that, magtulungan po tayong lahat para yung mga anomalya mawala yan. At imbis na kurakutin yung limitadong pondo ng gobyerno, gamitin na lang natin yan para mapalakas ang ating food security. Sir, pahabol, last na lang, paboro kayo na mag-lifestyle check din po yung mga official po ng DA, yung, of course, yes. Pati empleyado. In fact, ako naman yan, na sa ating saligang batas, nakalagay doon na dapat public office is a public trust, di ba? Yes, opo. Dapat ipakita sa kanilang pamumuhay na sila ay hindi gumagastos ng labis sa kanilang sweldo. So consistent lamang yan also with our constitution. Alright, marami po salamat Secretary Montemayor sa inyo pong oras. Magandang hapon po at ingat po kayo. Good luck po sa inyo, sir.
Thank you very much, Drew. Good Salamat afternoon po. Salamat. God bless si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor at Chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative. Balitang Bayan! Samantala, ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan. Kaya naman, itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng McKinley Hill, Eastwood City, Upton Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang mga komunidad. Balitang Bayan! Babalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. Engineer Gil John Reyes, 11 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Alright, habol pa natin ay ilang pang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Ilang senador allergic na umano sa salitang singit o sa insertion. Ang detalye nagbabalik si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Allergic na nga daw ang ilang senador sa terminong insertion dahil naiugnay ito sa questionabling flood control projects o sa mga katiwian. Itiniyag ni Senator J. Vijercito makarang ikita na walang masama sa pagpapanukala ng mga mambabatas ng amendment sa pambansang budget. Hindi anya lahat ng amendments o insertion ay masama, hindi lang ito mahusay na naipapaliwanag. Kaya may mga takot na ilan nang nakaririnig sa salitang insertion o amendments. Paliwanag ni Ejercito bahagi ng kanilang trabaho ni Taykin na mapapahusay at magiging epektibo ang mga programa at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi naman ni Senator Loren Legarda na unfairly brutalized o hindi makatwiran na nililibak ang Senado dahil sa mga pag-amyenda sa national budget. Pero mismo mga ahensya anya ang nangihingi sa kanila ng dagdag na pondo at wala pa siyang nakitang ahensya na hindi nagpapadagdag kada budget season. Kapag kanya pinagbigyan ito ng Senado, kung nararapat bahagi ito ng kanilang constitutional duty, pero para sa hindi nakakaunawa, inaakusahan itong insertion at negatibo ang impression. Bago anya ito ipaliwanag, umapila si Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez para sa reallocation o realignment ng bahagi ng panukala ng DOTR budget for 2026. Ito'y upang mapondohan daw ang mga locally funded projects nito dahil sa ngayon ay malaking bulto ng kanilang budget ay ipinalalaan sa railway projects. Ito si Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! 11 individual na may kinakaharap na iba't ibang kaso, timbog naman sa mga ikinasang operasyon ng Bulacan Provincial Police. Ang pag-uulat mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Natimbog ng Bulacan Police ang 11 akusadong may kinakaharap na iba't ibang warrant of arrest. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, matagumpay na ikinasa ang mga operasyon sa ilalim ng direktiba ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pahayag ni Provincial Director Police Colonel Angel Garciliano na nagpapakita ang tuloy-tuloy na operasyon sa pagsisikap ng PNP na maipatupad ang batas at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lalawigan. Base sa ulat ng mga Chief of Police ng Norzagaray, Santa Maria, Bustos, San Rafael, San Ildefonso, Hagonoy, Marilao at Baliwag Police Stations, gayon din ng Bulacan 2nd PMFC na nagsagawa ang kanilang mga tracker teams ng magkakahiwalay na manhunt operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 11 individual. Pahayag ni Colonel Garciliano na pawang naharap ang mga naarestong suspect sa mga kasong theft, robbery, estafa, grave threats at slight physical injuries. Giit ng Bulacan PPO Chief na patunay ito sa dedikasyon ng kanilang hanay na panagutin sa batas ang mga nagkasala at siguruhin ang kaligtasan ng bawat komunidad sa lalawigan laban sa anumang uri ng krimen. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan!
Samantala, mga bagong opisyal ng DPWH nanumpana kay Secretary Dizon. Patrol 24, June Samson. Formal nang nanumpa kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang 5 mga bagong undersecretaries na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nanumpa, sina Ari Perez bilang Undersecretary for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang Undersecretary for Regional Operations at Charles Calima Jr. bilang Undersecretary for Special Concerns. Kasama ring nanumpa sina Ricardo Bernabe III bilang Undersecretary ng Office of the Secretary at Samuel Rufino Turgano bilang Undersecretary for Legal Services. Ang 5 mga bagong opisyal ang idinalaga sa pwesto bilang kapalit ng mga opisyal na una nang nagpasa ng kani-kanilang courtesy resignation. Ang hakbang na ito ng DPWH ay bahagi ng reforma na linisin ang hanay ng ahensya upang maging transparent at tuluyang masugpo ang korupsyon. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Policy rate ng BSP ibinaba sa 5% ayon sa pamahalaan. Pang-report buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibababa na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang policy rate ng bansa mula 5.25% at ginawang 5% bilang parte ng hakbang para pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito inaasahang bababa rin ang interest rates sa housing, car at business loans, bagay na makatutulong daw sa mga Pilipinong nangangailangan ng puhunan upautang para sa kanilang kabuhayan at pangangailangan. Isa ito sa mga natalakay sa pulong sa palasyo sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal ng BSP. Ayon naman sa BSP, ang kasalukuyang policy rate ay nasa tinatawag na Goldilocks zone, isang antas na sapat para suportahan ang paglago ng ekonomiya habang nanatiling kontrolado ang inflation. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Lihim naman ng DA na nindigang ng braso si dating Congressman Zaldico para sa fish import allocation. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Nanindigan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kanyang naging pahayag hinggil sa umano'y pambabraso ni dating Congressman Elizaldico sa departamento. Kasunod dito na inilabas na statement ni Co para igiit na hindi totoo ang mga paratang sa kanya ni Secretary Laurel dahil ang ZC Fishing Corporation ay hindi anya Zaldico kundi Zamboanga City. Ayon kay Laurel, kanyang titindigan ang mga sinabi niya sa budget hearing na humirit ng fish import allocation ng kumpanya ng dating kongresista. Iginit ng kalihim ng departamento na wala siyang itinatago dahil siya anya ang nagsiwala tukol sa issue ng pamimilit ni Co sa fish import allocation. Una nang sinabi ni House Speaker Faustino D. III na kanila nang ipauubaya ang kaso ni Co sa Department of Justice o DOJ at Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil wala na anya silang jurisdiksyon sa dating kongresista matapos magbitiw bilang kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, yan po kabuuan ng Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Martes, September 30, 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Tele Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, DWIZ Network News, kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang
Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nagpapalaganap ng tamang balita.